Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kamusta po tayong lahat? God is good and all the time, God is good. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umagang ito na muli tayo po ay nagkasama-sama upang pasalamatan ng ating Diyos na buhay at patuloy na sa Kanya po tayo palaging magtiwala at umasa po. Sapagkat alam po natin na hindi po tayo iiwan at hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na ako po ay nabigyan ng pribilehiyo na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. Bago po tayo pumunta at mag-aral ng salita niya, tayo po ay manalangin. Tayo po'y pumikit at patuloy na hilingin po natin sa Panginoon na maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan, ang transformation at patuloy na pananampalataya na hindi po matitinag, hindi po magigiba. Patuloy po tayo na lumapit sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos Ama na mapagmahal. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na kami po'y binigyan mo ng panibagong sigla, panibagong lakas at salamat sa kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat Banal na Espiritu na lagi mo po kaming sinasamahan, kinakausap at patuloy na pinagtatagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Dalangin namin, Lord, nasamahan mo po kami sa pagpapahayag ng salita mo. Itago mo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran, O Diyos, at ikaw lamang ang siyang patuloy na mag-glorify. Salamat po, samahan mo po kami. Salamat po, Diyos, sa mga buhay mong salita na aming maririnig na magbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan, at patuloy na katagumpayan. This we pray, O God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Muli po, marami pong salamat sa ating Diyos na buhay sa patuloy na pananalangin po sa amin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating Senior Pastor, Pastor Sol, ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa panalangin ng ating butihing Pastor Sol na lagi po nating nararanasan ang patuloy na katagumpayan dahil meron po tayong mga pastor, may leader po tayo na mapagmahal po at lagi pong nananalangin po sa atin po. Kaya po ang pamagat po ng ang pamagat po ng aking babahagi ay Fearful Leaders, Faithful God. Kaya nga po, kagaya na nabanggit ko po kanina, salamat po sa ating Diyos na buhay, sa butihing Pastor Sol natin na lagi pong nananalangin po para sa atin. Nawa ipatuloy din po natin siyang ipanalangin po sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga misyon, at patuloy na maranasan po ng ating Pastor Sol ang katagumpayan, si Kuya Al, sila Gian, sila Paulo at si Gio, kanyang buong pamilya ay patuloy na maranasan po nila ang presensya ng Panginoon at kalakasan, kalusugan po. Sa pagkakataong pong ito, napakalamig po sa aming lugar na kung saan po ay talagang by faith and God is so good na talaga po ang Panginoong Diyos ay kasama po natin. Kaya po, patuloy po tayo. Ang title po ng aking paksa, ang paksa po ng ating pagbubulay-bulayan ay Fearful Leaders, Faithful God. Kagaya po na nabanggit kanina sa scripture reading ay muli ko pong babasahin. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Minsan pa po, napakaganda pong pangako ng Panginoon na panghawakan po natin, lalong higit po sa mga panahong ito na laganap po ang karahasan, laganap po ang kasamaan, ngunit kung tayo po ay nasa Panginoong Hesus, tayo po ay mayroong personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo, maaasahan po natin ang kanyang mga buhay na pangako, maaasahan po natin ang kanyang presensya po na lagi po nating kasama. Kaya po ang paksa po natin ay patuloy na dinideklara na tapat ang Panginoong Diyos at lagi niya po tayong sasamahan po. Muli po, sabi naman po sa English version ng Isaiah 41:10, Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will
uphold you with my righteous right hand. Ang binigay po ng topic ng ating buting pastorasol ay Fearful Leaders, Faithful God. Sabi po rito sa aking mga sinulat po ay, ang fearful leader po can be interpreted in two ways. Ang fearful leaders ay pwedeng ma-interpret sa dalawang bahagi. Number one, a leader who is fearful, experiencing fear. So sa Tagalog po, matatakuting leader. So fearful means matatakutin or natatakot. Yung po yung number one po na ibig sabihin po ng fearful leader. A leader who is fearful, experiencing fear. So number two naman, a leader who inspire fear in others. So pagdating po dito sa pangalawa, yung pinunong kinatatakutan po. So maganda po ang paksa pong ito na kung saan ay pag-uusapan po natin ang matatakuting leader at pinunong kinatatakutan po. So fearful means matatakutin or natatakot. So dito naman po sa number 2, a leader who inspire fear in others. So example na lang po natin sa nagdaang administration po ng ating Pangulong Duterte po. Kahit siya po ay maraming batikos, kahit siya po ay merong mga negatibo na masasabi ang mga tao sa kanyang administrasyon, pero nakita naman po natin kung paano din po siya naging leader na talagang matapang na leader, na kung saan ay laganap ang karahasan nung panahon na yon ng kanyang liderato, maging sa panahon din naman natin po ngayon, laganap pa rin po ang karahasan. Ngunit sa panahon po niya, talaga nakita po natin na hindi man nawala po ang mga droga ng mga kabataan na gumagamit or mga laganap na karahasan. Ito po ay nabawasan po. Nabawasan po yung krimen. Kaya nga po, nasa leader po kung paano niya i-handle ang kanyang kapangyarihan ay binigay sa kanya ng Panginoon. Magpatuloy po tayo. Ang fearful leaders po, sabi po ron, ay more concerned with the opinions of others than with God's will. So nilagay ko po rito ang katangian po ng fearful leaders are more concerned with the opinions of others than with God's will. Or para mabilis po natin maintindihan, lack of courage. So pangalawa, spread fears. So fear is contagious. So and can cause follower to lose trust and disobey. Example niya sa Bible ay yung mga espiya po na nag-check kung kaya ba nilang sakupin ang lugar na kung saan daw po ay promised land ay binigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit dalawa lamang po yung nanindigan na talagang ibinigay ng Panginoon ang lugar na yon, ang kanyang pangako na ito ay promised land, si Caleb and Joshua. At ang ilang mga spices ay natakot sapagkat nakita nila na maraming mga giant na nakabantay at hindi nila kayang sakupin yung pinangako sa kanila ng Panginoon. So, imbes na magandang resulta ang kanilang ire-report kay Moses, pero ang ni-report ng espiyang ito ay hindi nila kaya sapagkat natakot sila. So, ngunit sila Joshua and Caleb, sila ay matagumpay na nagbalita na kaya nilang sakupin ang lugar na yon sapagkat kasama nila ang Panginoon. Number 3, yung paliwanag po ng fearful leaders ay result in missed opportunities, focusing on potential threats, or siya po ay nakapokus sa mga negatibo over God's provision. So yun po yung paliwanag po about fearful leaders. So punta naman po tayo sa faithful leader relies on divine strength.
So dito po tayo magpo-focus dahil alam po natin na ang bawat isa po na nakaupo ngayon diyan ay magiging lingkod ng Panginoon po. Hindi po nananatiling nakaupo lamang tayo every Sunday. Tayo po ay magiging lingkod din ng Panginoon. Tayo din po ay magli-lead. Tayo din po ay hahayo. Tayo din po ay, kayo rin po ay ipapadala ng Panginoon sa amang bansa niya nais at gamitin ng Panginoon. At dahil ang pangako po ng Panginoong Diyos sa Jeremiah 29:11 is, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kaya ang bawat isa po, kaya nga po napaka-bless po natin sa Landayan Christian Ministries dahil lagi po tayong tinitrain ng ating buting pastoral soul na manindigan, tumayo bilang mabuting leader, bilang mabuting lingkod ng Panginoon, at sa pamamagitan ng salita niya ay ating i-apply po. So number 1, ang isang faithful leader is rely on divine strength. Saan ba manggagaling po yung divine strength? Siyempre po sa Panginoon. Faithful leader trust in God's power, love, and self-discipline. So number 2, lead with courage. Ang katangian naman ng faithful leader ay meron siyang courage. So makikita po natin sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9 yung pangako po ng Panginoon sa atin kapag tayo po ay gusto natin magtagumpay. Panghawakan po natin ang kanyang mga buhay na salita. Bulay-bulayin natin ang kanyang salita araw at gabi at upang matupad po natin ang mga nakasaad doon. Sa ganon, ang buhay po natin ay magiging masagana. So trusting that God's presence and promises provide support. Amen. So, siya po ay nagtitiwala sa God's providential power ng Panginoon. Na kahit anong mangyayari sa kanya bilang faithful leader, siya po ay nananangan palagi sa Panginoon. Hindi po siya nananangan sa kanyang sariling kakayanan. Alam naman po natin yon, yung sinasabi sa John 15 verse 5, kung tayo po hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Wala po tayong may pagmamalaki na kaya natin sa sarili natin lakas. Hindi po. Napatunayan na po yan ng mga Bible character na kung saan kapag sila ay 100% na nagtiwala sa lakas, sa kakayanan ng Panginoon, tiyak ang tagumpay. So number 3, ng isang faithful leader ay prioritize God's will. Doon naman po tayo lagi pupunta na yung prioritize po natin yung kalooban ng Panginoon. They obey God's instruction even when it is uncomfortable and see the bigger picture by earthly concern to God's glory. So makikita po natin na ang isang tapat at fearful leader ay merong katangian na lagi niyang pinapriority kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. So, pansinin po natin yung fearful leader. Siya po ay lack of courage. Siya po ay nagpapalaganap ng negatibo. Fear is contagious. At maging sa mga tagasunod niya ay nagbibigay ng alinlangan, pag-aalinlangan, hindi tapat, at walang nakikitang opportunity. Lagi nakapokus sa hindi namin kaya to, mahirap gawin ito. Pero kapag ikaw ay isang faithful leader, we rely on divine strength galing sa Panginoon. Yung God's power, yung love, at higit sa lahat, kapag ikaw ay faithful leader, meron kang self-discipline at courageous. And God's presence and promises provide support. So makikita po natin talaga na ang isang faithful na leader po, ang kanyang katangian ay patuloy na laging nakarely, laging nakatuon ang kanyang lakas, ang kanyang talino sa Panginoon lamang. Ito, hindi po mapagmalaki. Siya po ay merong kababaang loob at ipinapakita niya na ang Panginoon ang kanyang lakas, ang kanyang kayamanan, ang Panginoon ang kanyang matibay na sandigan, at ang Panginoon ang kanyang pag-asa. So po, how faithful leaders overcome fear? How faithful leaders overcome fear?
Paano po ba na-overcome ng isang faithful leader ang fear? Napaka-basic lamang po no. Number 1, trust in God's presence. So, lagi pong nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat kapag nawala ang tiwala ng isang tao, so alam naman po natin, ang mangyayari po kapag nawala ng pagtitiwala sa Diyos, alam po natin na magiging result. Ano po magiging result? Of course, walang katagumpayan. So how faithful leaders overcome fear? Number 1, trust in God's presence. Number 2, submit to God's authority. Number 3, focus on God's faithfulness. And number 4, embrace God's Spirit. So, ang pagtitiwala po sa Panginoon ay napakahalaga pong sangkap ng isang tapat at fearful leader. Faithful leader po, sorry po. So, makikita po natin sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, ang katanungan po sa ating bilang mga mananampalataya, tayo po ba ay tapat sa kanyang harapan? Tayo po ba ay isang courageous servant, courageous leader na wala pong kinatatakutan kundi ang banal na pagkatakot niya sa Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoon. Napaka-importante po na meron po tayong banal na takot sa Panginoon, sapagkat doon po natin makikita na tayo po ay nagre-rely sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, for God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. So sabi po sa mga pangako ng Panginoon sa Proverbs 3, chapter 5, verse 7, trust in the Lord with all your heart, and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path straight. Sa Diyos po tayo magtiwala at hindi po sa ating sarili. Sa Panginoong Diyos tayo lagi nakatingin. Kami rin po na mga lingkod ng Panginoon ay makikitaan ng negatibo at makikitaan po ng kahinaan. Kunit ang encouragement po namin ay fix our eyes to Jesus. I-focus po lagi natin ang ating mga paningin sa Panginoong Jesucristo. Siya po ang pag-asa natin, siya po ang lakas natin, at patuloy na magpakalago po tayo, patuloy na maging malalim ang ating relasyon sa Kanya, sapagkat alam po natin, Jesus is coming very soon po. Hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo, pero kailangan po tayong maging handa, kailangan po tayong maging tapat hanggang sa katapusan ng mundo, sapagkat ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya mga kapatid, nawa sa umagang ito, makitaan po tayo ng good example, makitaan po tayo ng courageous heart, maging tayo po ay lingkod ng Panginoon or tagasunod ng Panginoon, or tayo po ay mga nakakilala na rin at matagal na rin pong tumanggap sa Panginoon Jesucristo, naway makita po ang bunga ng isang mabungang Kristiyano, na lagi pong ang Diyos lamang ang kanyang itinataas, ang Panginoon lamang ang kanyang pinapupurihan at niluluwalhati. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya ito po ang lagi kong pinanghahawakan sa Panginoon, kahit anuman po mangyari sa atin, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Sapagkat ang pangako niya po ay lagi dinideklara sa atin sa kanyang mga anak. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Magpanalanginan po tayo. Sapagkat ang susi po ng pagpapala ay pagsunod, at patuloy nawang makita po nawa ang liwanag na daladala po natin. Sabi nga po, ay lahat po ng tumanggap na at nakakilala sa Panginoon Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po na naririto sa Landayan Christian Ministries, Landayan Christian Church, ay magiging leader din po pagdating ng panahon. Kaya po magpakalago po tayo, makinig po tayo, magpasubmit po tayo sa ating butihing pasorasol, at patuloy na magpanalanginan, magpalakasan sa isa't isa, at magpaalalahanan po tayo. Salamat po.
Purihin po ang ating Diyos na buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Hindi po tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kasama po natin ang ating Diyos na buhay at lagi po tayo magtatagumpay sapagkat si Jesus ang ating pinagkatiwalaan po. Amen po.